Kung may award para sa pinakapasaway na dalagita sa Barangay Santungo, aba, hindi ko naman ito i-attempt i-contest. Ako na yon. Ako si Carla. Honor student daw sabi ng nanay ko. Pero mas kilala sa aming lugar bilang yung batang malakas mang-asar. At dahil sa galing ko sa pang-Alaska, nakahanap ako ng bagong hobby. Manginis ng aswang. Hindi ko sinasadya noong una ha, pero ngayon, sabihin na nating occupational hazard ko na. Gabi noon, pauwi ako galing tindahan. Biglang may nalaglag mula sa puno ng akasya. Tapos may babaeng sobrang payat, maputla, parang kulang sa vitamin C mula grade school. Humigop siya ng hangin na parang vacuum cleaner. Nako, ang nilalang na kinatatakutan niyong lahat. Ako ang... Vlogger ka ba? Hindi ka nag-intro. Dapat may... Hi guys! Welcome back to my channel! Hindi ako vlogger. Ako ang aswang. Gets. Pero bakit mukhang stress ka? Kulang ka yata sa tulog ate. Napakayong siya ng kamao. Kita ko yung pilik mata niyang nanginginig sa galit. Anong pangalan mo? Tanong niya. Carla, ikaw? Hindi mo na kailangang malaman. Wow, mysterious type. Sige, ikaw si aswang na pikon. At doon talaga siya napapunta sa point na parang gusto niyang sumabog. Simula noon, gabi-gabi niya akong sinusubukan takutin. Naiistorbo mo yung kalinga ng manok namin. Papatayin ka nun pag nagalit yun. Natigil ang ingay. Parang napahiya. Nagpakita siya sa bintana. Nakalawit ang dila na parang noodles. Andito na ako. Handa ka na ba? Uy ate, may sipon ka ba? Ang mamasa, tissue mo oh. Nag-blink siya 2 beses, tapos umalis. As in, walk out. Ako ang sasagbang sa... Oops! Sorry ate. Akala ko halamang patay. Ang dry kasi ng aura mo. Sumigaw siya ng Isang gabi, nakaupo siya sa hagdan namin. Nakataas pa ang paa. Mukha siyang nag-iisip ng misyon. Carla, hindi na tama to. Ano naman yun? Hindi ako nakakapagtrabaho. Imahe ko bilang aswang. Bumabagsak. Ang dami ko ng missed na biktima. Naiinis ako dahil sa'yo. Uy, so ako pala biggest influence mo. Nakaka-flatter naman. Hindi compliment yon. Okay, sorry. Pero ate, bakit ang dali mong matrigger? Aswang ka. Hindi ka dapat pikon. Ako ba ang pikon? Oo ate, sa lahat ng mythical creatures, ikaw ang pinaka may anger issues. Hindi ako pikon! Hindi ako pikon! Hindi, kalma ate! Isang linggo siyang hindi nagpakita. Akala ko nag-resign o lumipat ng mas madaling target, like yung kapitbahay kong iyakin. Pero nang gabing pang-8 hindi ko siya nakita, may naramdaman akong nakakamiss.
Hindi ko mapigilang sumigaw si Dilim. Hoy, aswang! Ate! Yung pikon! Asan ka na? Wala na tuloy nagpapasaya sa akin gabi-gabi. Ano ba yan? Lumabas siya mula sa likod ng puno. Nakatungo. Parang na-cancel sa social media. Ate, anong nangyari? May therapy ako. Huh? Therapy? Sabi ng therapist ko, you're a deeply aggravating person. Naks naman, certified pala ako. Hindi yan compliment. Okay, sorry. Carla, pagod na akong maghalit. Gusto ko ng break sa toxicity natin. Same ate, pero friends na tayo? Tumingin siya sa mukha ko, halatang nag-iisip ng mabuti. Friends tayo, pero kapag tinawag mo ulit akong aswang na pikon, ilalagay kita sa garapon. Sige ate, promise. Once lang, pang title ng story. Fine. Simula noon, hindi na niya ako tinatakot. Minsan, dumadaan siya sa bahay. Minsan, nagkukwentuhan kami tungkol sa buhay niya. At minsan, tinitignan niya ako na parabang pinag-iisipan kung bakit sa dinami-dami ng taong makakasalamuha niya. Bakit ba ako pa? Pero kahit ganun, kapag may ibang aswang na dadaan sa lugar namin, lagi niyang sinasabi, "Huwag kayo dyan, kaibigan ko yan. At isa pa, hindi niyo kayang tisoran yan." At totoo naman, kasi ako si Carla at siya ang aswang na pikon, na hindi ko sinasadyang maging bestie ko.